Yo, yo, what's up mga kabutingting? Yan na, meron ako ditong nahanap na gagawing twin tub washing machine mga kabutingting. Ang brand nito ay Sharp 7.5 kilograms. At ang reklamo ng may-ari sa akin ito ay spin dryer. Ayaw daw gumana. At ito'y tinignan ko na mga kabutingting. Ang problema nito ay spin motor. So dito ay papakita ko na ito ay motor ang problema. So ayan, bali on lang natin itong tester. Select natin sa OL, tapos kuhanin lang natin yung wire ng spin motor. Yan, common yan ay kulay black. Ilagay lang natin sa isang test probe. Yan, itong kulay gray ay wala tayong nare-reading, at dito naman sa kulay violet ay meron. So ibig sabihin motor ang problema nito, dahil common to kulay violet lang ang gumagana, common to kulay gray ay walang nare-reading. So dahil spin motor ang problema nito, so ito ay ating kakalasin. So ito na, binaklas ko na mga kabutingting yung tornilyo. 5 tornilyo lang yan, paikot mga kabutingting. Yan yung kailangan mong tanggalin. 2 sa likod, tig-isa sa magkabilang side, tapos isa sa harap, nasa gitna yan. At yan, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. Ihiga lang natin yan, tapos sapin na natin sa harap para hindi magasgas yung nasa harap mga kabutingting, kaya kailangan nating sapinan yan. At ako'y nag-voice over lang pala dito mga kabutingting dahil may sounds ang kapitbahay. Napakalakas naman, mahirap na ma-copyright or ma-CPR. Sunod na ginawa ko dyan ay gumamit lang ako ng T na 8mm para matanggal yung tornilyo, yung pinakadugtungan sa coupling at saka sa ihi ng basket. Sunod, tinanggal yung hook para sa preno. Sunod, yung pan belt. Yan, tapos dyan ay kailangan kong tanggalin yung ihi, ngunit hindi ko natanggal dyan mga kabutingting. Napakahirap, so gumamit ako ng vice grip dyan, pero ganun pa rin, hindi ko pa rin yan natanggal. So dahil hindi ko natanggal mga kabutingting, so sunod na ginawa ko dyan ay doon ako nagtanggal sa 3 paa ng spin dryer, or yung tinatawag nila na spring balancer yata. Hindi ko alam kung anong tamang tawag dyan, dahil ako naman ay hindi ko to pinag-aralan, kung sa baga experience lang tong aking natutunan. So dito mga kabutingting ay gumamit ako ng T na 8mm at saka 10mm na T pa rin. Kailangan lang natin luwagan yung tornilyo na nakaipit doon sa shafting ng spin motor para matanggal natin. At hindi ko na tinanggal yung coupling niya dahil dalawa na kami ng may-ari dyan na nagtanggal. Hindi namin maikot yung kanyang yung coupling, hindi namin matanggal doon sa pinakaihi ng basket. At sunod na ginawa ko dyan ay gumamit ako ng flat screw. Yan, 2 flat screw. Tapos sinungkit ko yung dyan, pinaka-coupling para matanggal yung motor. Pero yung coupling hindi matanggal yan dyan mga kabutingting, maiiwan yan. So yan, natanggal ko na yung motor. Yan, ito. So ang sunod na ginawa ko dyan, kailangan lang natin tanggalin yung 3 tornilyo sa spring or sa spring balancer, or sa madaling salita yung pinakapaa na lang ng spin motor. At ang lugar nga pala nito mga kabutingting dito sa aking ginagawaan ay Barangay Magatas, sakop ito ng Sugod, Southern Leyte. At nahanap ko lang ito habang ako ay naghahanap ng customer. At sunod lang na ginawa ko dyan ay tinanggal ko lang yung spring nya, tapos saka yung 3 tornilyo. Sunod, kailangan lang natin yan kakaskasan or guguhitan para magiging yan yung tanda para pagbalik mamaya hindi tayo malilito. Sunod, kailangan lang natin tanggalin yung 4 na rematse gamit yung concrete nail na nakaipit sa vice grip, at syempre martilyo mga kabutingting. Sunod, pwede na nating iangat yung shafting. So dito mga kabutingting ay nakikipagsapalaran lang ako. Pag mga ganito kasi hindi ako nagpapabili kaagad ng spin motor. So dito ay
ipapakita ko lang sa inyo na pinaka problema talaga nito ay motor. Yan, kitang kita naman. So yan ay aking tinister ulit. So common nito ay kulay black. Lagay lang natin yung test probe dito sa kulay gray. Yan, wala talaga tayong nakukuhang ohms value. Sa ano lang, sa kulay violet lang. So kailangan lang natin hanapin doon sa kulay gray. So sunod lang na gagawin ko dyan ay tatanggalin ko yung tali. Gumamit lang ako dyan ng panghinang. Yan yung aking pamamaraan para hindi ako makapatid ng hibla. So pagka naputol mo na yung hibla, so hihilahin mo lang yan yung kanyang tali. At hindi ko pinutol-putol yan dahil yan din yung aking gagamitin mamaya kung sakaling ayan ay aking magagawa or ma-repair ko yan mga kabutingting. So pinaka problema lang nito ay sunog yung kanyang wiring. Ang ibig kong sabihin na sunog mga kabutingting ay yung kanyang mga dugtungan. Diyan yun nasunog sa may spaghetti. At mayroong isa dyan na hibla na putol. Tapos kailangan lang natin gupitin yung spaghetti para makakilos tayo ng maayos. Yan, katulad yung aking ginagawa. Yan, tapos putulin lang natin yan. Tapos dadahan-dahanin lang natin yan sa yan, katulad niyang ginagawa ko. Mabilis nyo lang makikita dahil naka-fast forward ito mga kabutingting. Yan o, yan yung isang hibla na sinasabi kong sunog. At sunod na ginawa ko dyan ay hinanap ko lang yung patid. At gumamit ako dyan ng toothbrush para madaling makita yung patid. Yan, toothbrushan lang natin yan. Yan naman ay walang nag-uumido mga kabutingting. Kung sabaga nasunog lang yung pinakadugtungan doon sa spaghetti, pwedeng nabasa or hindi natin alam kung anong nagiging dahilan. Pero sa tingin ko, pwedeng nabasa yan mga kabutingting. So binalik ko lang yung aking binuka kanina at ito yung putol. Yan, nakita ko na. At itong putol na ito ay doon ito nakakabit sa kulay gray. Kaya wala tayong nakukuhang ohms value or wala tayong na re-reading or walang continuity. At kailangan lang natin kikiskisin yung dulo para pagdugtungan natin yan ay magkaroon siya ng contact. So ito lang yung aking idudugtong dyan. Yung wire na kulay puti. Yan, pupulupot ko lang yan diretso dahil mahaba naman siya mga kabutingting. Pero kung maiksi, mayroon akong mga pamamaraan dyan para hindi ako mahirapan sa pagdugtong. Yan. Sunod, yan ay ating ihinang lang. Yan. Sunod, ay lagyan lang natin ng spaghetti. So, yung mga sunog dyan na wirings mga kabutingting dyan sa pinagdugtungan ay inayos ko rin. Pero dyan ay tinister ko muna kung lahat ba na linya ay mayroon na. Ayan. Yan sa kulay violet mayroon. At ayan yung sa kulay gray. Dyan sa dinugtungan ko na wire dyan sa kulay puti. So okay na yan mga kabutingting. At sunod lang na ginawa ko dyan ay yan. Binalatan ko lang yung kulay gray para idugtong ko dyan sa kulay puti. Pero yung pagtali nito mga kabutingting ay hindi ko na ipinakita dyan. Kung sa bagayan lang yung aking ipinakita dyan, yung pagwa-wirings. It's not a game, it's a rich thing.
So dito ay tapos ko nang itinali yan mga kabutingting. So sunod lang na ginawa ko dyan ay tinister ko, baka mamaya mayroon akong napatid. So yan, kung makikita nyo ay wala naman. Yan, lahat ay mayroon ng nare-reading or mayroon ng continuity. So dito ay symbol ko. At hindi ko na yan nilagyan ng langis yung kanyang foam dahil basang-basa naman. Dahil kung makikita nyo ay halos wala pang kalawang yan mga kabutingting, yung kanyang housing. At siguro mga kabutingting, hindi ko alam kung ako ay makaka-upload pa sa susunod na mga araw dahil itong aking cellphone ay bigla na lang namamatay ito. Tingin ko ay kailangan ng maghanap ng bagong pamalit nito mga kabutingting. Pero hanggat ito ay gumagana pa ay pagtsatsagaan ko muna ito dahil wala pa tayong pamalit. So dito ay kailangan lang natin ibalik yung 4 na rimatse at gumamit lang tayo dyan ng punsol at saka martilyo. It's not a game, it's a rich thing. So yan, tapos ko na naibalik yung 4 na rimatse. So dito ay talian ko lang yung shafting nya para makita nyo na ay yan ay umiikot. At pakinggan nyo na lang kung ayan ba ay magkakak. Pag nagkakak mga kabutingting ay wag nyo nang ipilit yan dahil ayan ay shortage. So gumamit lang pala ako dyan ng kapasitor ng electric pan. Toyo if yung aking ginamit dyan. So line capacitor niyan ay kulay violet, single capacitor diyan ay kulay gray. At nilagyan ko lang yan siya ng spaghetti para hindi ako mag-ground. At pakinggan nyo na lang kung ayan ay magkakakba at tignan nyo kung umiikot. Yan, para hindi pumiglas mga kabutingting ay ipit muna natin ng side cutter. Yan, nakaipit sa aking paa yan. Yan kasi ay pumipiglas. So tignan nyo na lang. So kung narinig nyo or nakikita nyo ay umiikot na at hindi siya nagkakakak. So ang sunod lang na ginawa ko dyan ay ayan ay lalagyan ko siya ng tarpaulin. Ayan. Para ayan ay magsisilbing protection sa pinaka motor niya. Ayan, dahil tingin ko ay may ano yan, may leak. At hindi ko siya pwedeng palitan ng bilo dahil yung kanyang coupling ay hindi ko matanggal doon sa pinagkabitan ng ihi ng basket. Dahil dalawa na nga kami ng may-ari niya na nagtanggal ay hindi pa namin matanggal. Napakatigas mga kabutingting. At kung magtatanong kayo kung hindi ba yan nasusunog, ayan po ay hindi nasusunog dahil kung hindi ko po subok ito ay hindi ko po ibabahagi sa inyo ito. Itong video na ito at saka itong aking pamamaraan. So tignan nyo na lang kung ano yung aking ginawa dyan. It's not a game, it's a rich thing.
At pagkatapos ko maglagay ng tarpaulin, so ibinalik ko lang yung pinaka paa ng tatlong paa sa spin motor or yung spring balancer niya. So yan, kung nakikita nyo, tapos ko na mailagay yung pinakapaan niya. So dito ay gusto ko lang ipakita sa inyo na ito ay wala siyang ground. Dahil mayroong nag-comment sa akin, yan, ito para sa inyo po ito. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Kung paano daw ba malaman kung may ground ba yung motor. So dito ay pinagsama-sama ko yung tatlong wire at ikikis-kis ko yung isang test probe doon sa pinaka stator niya. Kung makikita nyo ay wala tayong nare-reading or wala tayong nakukuhang continuity. So dito mga kabuting-ting ay babalik lang natin yung tornilyo at yan yung sinasabi kong coupling na hindi ko natanggal. Pero yung kanyang bilo naman yan ay wala namang punit. Kung sa baga naglagay lang talaga ako ng tarpaulin para sigurado kung may leak man ay hindi mababasa yung motor. Sabi ko nga ay protection din yun. So dito ay naglagay ako ng langis sa shafting para malambot. Yan naman ay malambot ikutin yan mga kabuting-ting kung sa baga naglagay lang talaga ako ng langis. So dito ay yan, sasalpak ko na yung pinaka motor niya. At yung pinakagatla ng shafting mga kabuting-ting ay tatapat nyo lang doon sa tornilyuhan para maipit pagka yung tornilyo ay higpitan. Medyo mahirap pag mga ganitong sistema ng pagre-repair mga kabuting-ting, yung coupling hindi matanggal, medyo mahirapan ka. At pag nasalpak mo na yan, so gumamit ka lang ng T dyan na 8mm. Sunod, pagka mahigpit na, gamit ka ulit dyan ng T na 10mm para mahigpitan mo yung nut nya mga kabuting-ting. So yan lang mga kabuting-ting. So yung pag ano dyan, hindi ko na ipinakita yung pagtornilyo paikot dyan. At dumiretso tayo doon sa pinaka wirings nya. So yan, kung nakikita nyo dito na tayo sa pagwa-wirings. Yung pag-wirings nyan ay napakadali lang, isusunod nyo lang sa kaparehas na kulay. So hindi kayo malilito dyan, maliban na lang kung magpapalit kayo ng ibang motor. Yan, pwedeng magkaiba-iba na ang kanyang pag-wirings nyan, pero dyan ay napakadali lang. At dito mga kabuting-ting, ipapakita ko lang sa inyo na yung kapasitor nito ay good pa. Yan, ito ay 3UF. Basta mga sharp na mga ganitong modelo. Yan, 3UF yan, mahigit yung ating nare-reading mga kabuting-ting dahil nag-thumbs up sa inting. So wirings lang natin ulit dyan. Pero dito mga kabuting-ting ay didiretso tayo sa pag-testing para maiksi lang din tong ating video. Nagpuputol-putol kasi itong aking video dahil namamatay yung aking cellphone. Kaya nga sinabi ko kanina, hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakapag upload ng video dahil namamatay na yung aking cellphone. So dito ay testing ng may-ari mga kabuting-ting kung ayan ba ay iikot na at kung makakatuyo ba. So dito ay sinaksak ko lang yung power cord. Yun nga hinugasan pa ng may-ari pala yung pinaka spin cover nya. So dito ay yan, lalagay niya na yung pinaka spin cover nya. Yun ay punit-punit na mga kabuting-ting. At ito nga pala mga kabuting-ting ay wala ng preno. Dahil tinanggal ko na yung kanyang preno kasi ay sira na. Ayan, yan ay umiikot na. Dahil kung makikita nyo dito ay tumatagas na yung tubig sa hose. At itinaas ko muna yung aking extension dahil baka mabasa. So dito ko na rin tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting. Kung nagustuhan nyo itong video nito at kung mayroon kayo ditong natutunan ay
baka pwedeng palike at pakishare, at higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At dyan mga kabuting-ting ay tingnan nyo na lang. Yan, kung makikita nyo yung timer hindi pa tapos, pero yung kanyang hose ay wala nang tumatagas. So dito ay binuksan ko ito. Yan, kung makikita nyo ay umiikot. At kukunin na yun ng may-ari yung kanyang laman. Pero pinahinto ko muna yan mga kabuting-ting. Yan, dahil wala na kasi yung preno yan. Dahil yung kanyang preno ay sira na. So ayan, at makikita nyo naman dyan ay magta-thumbs up yung may-ari. Pag nag-thumbs up na, ayan o. So bye-bye na tayo mga kabuting-ting. Yan, ako ay mag-iiwan na sa inyo ng ingat tayo palagi. At God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye-bye na po.